Praise God mga ka-grower. Isang pinagpalang araw na naman mga ka-grower. Good morning po sa bawat isa. Nawa ay nasa mabuting kalagayan ng bawat isa sa ating mga ka-grower. Praise God. Ngayong umaga ito mga ka-grower, ako po ay maglalagay ng pataba sa aking tanim. Kahapon po ako ay nag-harvest. So nakakuha po ako sa isang harvest ko kahapon sa aking 15 na puno ng talong mga ka-grower ay nakakuha ako ng 1.5 kilo mga ka-grower. Ngayong umagang ito mga ka-grower ay ako naman ay maglalagay ng pataba. So parang give and take lang yan mga ka-grower. Naglagay ako ng pataba. Maglalagay ako ng pataba ngayong umagang ito. Kahapon nagbigay sa akin ang aking talong ng mga harvest mga ka-grower. So ganoon lang po. Itong pataba kong to mga ka-grower ay galing, ito po ay mga dumi ng aking pato na kinuha ko sa kulungan ng aking pato. Marami po akong mga alagang pato mga ka-grower. So pati yung dumi nila ay napapakinabangan ko. Yan po ay kinuha ko sa loob ng kulungan mga ka-grower. Tuyong-tuyo na po yun. Pure na dumi ng pato, tayo ng pato na tumigas sa sobrang init ngayon mga ka-grower. Ay i-harvest mo na lang sila at kukunin at ilalagay dito. At dahil sa tumigas po ito, ay dudurog-durugin mo po ito mga ka-grower. Para ganyan na po, granules or para hindi po buo-buo na ilalagay natin. Ganito ko lang po nilalagyan ng pataba ang aking mga tanim mga ka-grower. So give and take lang yan. Binigyan ako ng harvest. Ngayon binibigyan ko naman siya ng pataba mga ka-grower. So madali lang po ang paglalagay. So nilagay ko siya sa aking timba gamit ng aking pala. Ano mo lang, palahin mo lang, ilagay sa tabi, paikot mga ka-grower ng talong. Ayan. Hindi pa ako ulit nakapaglinis ng damo mga ka-grower. Ayan. Medyo ilayo nyo po ng konti dahil nagkalat na po ang ugat naman na yan. Ilayo nyo po ng konti sa mismong puno ng talong para hindi ko pa naman po naranasan, pero sabi nila mainit, mga tae ng manok mga ganyan, pero hindi ko pa po na siya naranasan mga ka-grower. Yan lang po para ma-maintain ang ating talong, continuous ang bunga, bulaklak. Maski makita nyo naman po ngayon mga ka-grower, tuloy-tuloy pa rin po ang pamumulaklak at marami pang maliliit na bunga. Yan po. Ayan. Ayan po. Iisa-isahin po natin yan kada puno mga ka-grower. Ganyan po ang pag-aalaga ng ating mga talong na patuloy na binubungahan ng mga magaganda, mga maayos, healthy na talong mga ka-grower. Ayan. Po, lalagay ko lang yan sa gilid niya, and then later on po ako naman po ay maglalagay or magpapatubig sa kanya, magdidilig. Hindi pa po naayos yung aking mismong patubig mga ka-grower, pero inaano ko na po, sinisimulan ko na rin po para hindi siya mano-mano. Ayan. Lalagay ko lang po yan sa gilid. So dahil sobrang na-decompose na po ito, yung mga dumi ng pato na to, nagmukha na siyang parang lupa mga ka-grower. Very organic na siya at napakaganda po sa ating mga pananim. Ayan. Bago ko rin po
nagtanim ang mga seedling na to dati, naglagay na rin po ako nung paunang dumi ng manok para habang lumalaki nare-reach po siya ng ugat at nasisip-sip yung mga organic na to ng mga mataba, mga ka-grower. Ganyan po ang kailangan. Ayan po. Yan, ganyan po. Ganyan lamang po. Madali lang naman po. Dahil pala na po ang gamit natin. Sa bawat ingatan lang po natin na wag dumiretso sa may katawan ng talong. Dahil ang ugat at saka ang ugat naman po kasi nito ay medyo nakalayo na rin. So, yun ang kailangan makasipsip mga ka-grower. Nung nutrients na nanggagaling dito sa ating mga dumi ng pato. So, ano po yan. So, tipid na po tayo sa fertilizer. Nakakatipid pa tayo sa insecticide mga grower dahil ang ating mga tanim ay mga bunga ay nakabalot ng net mga grower. Yan po. Saan natin lagyan mga grower, and then later on diligan po natin para yung katas ng mga organic na to ay direct na masipsip ng mga halaman kanilang mga ugat. Praise God mga ka-grower. Ingat po and God bless sa ating lahat.